man is a tripartite being. Mayroong tatlong components ang isang tao. Ano yon? It is the body, soul, and spirit. Ano yung body? Ito, yung ating katawan. Ano yung soul at saka spirit? Yung soul at spirit ay yung bagay na hindi mo nakikita. What is the difference between soul and spirit?
ang soul is man's consciousness to this world. Ang spirit is man's consciousness to God. Kaya nga, ang aso, mayroong body. You can touch the body of the dog. Mayroon ding soul yung aso. Bakit? The dog is also conscious to his world. Gusto rin niyang magkaroon ng asawa. At nakakaroon din siya ng mga worldly desires. Conscious sa mundong ito ang aso. Pero maski pinakamatalinong aso na kung turuan mo ay kaya pa niyang tumalon, kaya pa niyang magbasketball. Di ba may mga asong gano'n, no? Kaya niyang magbasketball. Yan. Maski turuan mo ng turuan kung paano ang manalangin, hindi siya mananalangin. Hindi niya kayang manalangin. Nakakita na ba kayo ng aso na nananalangin? Na nagdi-devotion? Wala. Bakit? Hindi kaya ng aso yan. Bakit hindi kaya ng aso? Kasi wala siyang espiritu. Amen? Spirit is man's consciousness to God. Samantalang ang tayo, mayroon tayong spirit. Mayroon man o walang ang magtuturo sa atin na tayo ay mananalangin yan. Maski hindi ka turuan na manalangin ka. Lalo kung may sakit ka. Di ba? Kung may sakit ang isang tao, wag mo lang turuan na mananalangin yan. Di ba? Amen? Pero ang aso, maski turuan mo na manalangin kung siya may sakit, wala. Iba rin ang mga halaman. Ang mga halaman, mayroon silang body. Mayroon silang katawan. Pero wala silang kaluluwa at wala silang espiritu. Walang punong kahoy na kaya niyang manalangin. Wala. At walang punong kahoy na conscious na kanyang word na pupunta nga ako doon sa mamayang gabi at lumigaw ako kaya sa yung babaeng puno doon. Wala. Wala. Ang aso, meron. Di ba? Nangangapit bahay yung aso. Lumiligaw. Bakit? Meron siyang kaluluwa. Pero ang punong kahoy, wala siyang kaluluwa. Wala siyang espiritu. Man is a tripartite being. Mayroong body, mayroong soul, at saka mayroong spirit. Ngayon, kung mamatay ang isang tao, yung kanyang body ay ililibing. Nanggaling sa alabok, babalik sa alabok. Yung kaluluwa niya at saka espiritu niya, nanggaling sa Diyos, babalik din sa Diyos. Amen? Pero nung nabuhay siya dito sa mundong ito, ay nagkaroon siya ng kasalanan na ni isang kasalanan. Hindi na siya pwede sa langit. Nadungisan na. Kailangan itapon na siya sa impyerno. Reject na yon na kaluluwa. Kailangan yung kaluluwa at sa espiritu mo upang tanggapin pa doon sa langit, kailangan walang dungis, walang kasalanan. Nagnakaw ka lang ng piso, nagmula noong bata ka hanggang nung namatay ka, piso lang, hindi ka na pwedeng pumunta sa langit. Bakit? Ganun ang Diyos. Kaya kung lahat tayo ay suriin ng Diyos, lahat tayo ay nagkulang. Kaya sabi ng salita ng Diyos, lahat ay nagkasala at nagkulang sa Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng ating mga gawa, hindi tayo makakapunta sa langit. Salamat na lang, ginawa na ng Diyos ang daan papunta sa langit, at yan ay ang Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta doon sa langit kundi sa pamamagitan ko. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 14 and the verse is 6. Ngayon, paano ka makapunta sa langit? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Noong namatay ang Panginoong Hesus, ipinako nila ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay may kasamang dalawang magnanakaw na ipinako rin sa left side at sa right side.
Yung isang magnanakaw ay pilosopo, sabi niya, bumaba ka dyan, iligtas mong sarili mo at iligtas mo rin kami. Pero yung isa naman ay hindi pilosopo, sabi niya, namamatay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Samantalang siya, namamatay siya dahil sa kasalanan ng sanlibutan. And then nanalangin siya, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo sana ako pag nandun ka na sa kaharian mo. Lord, remember me when thou art in the kingdom. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Sabi ng Panginoon sa kanya, today thou shalt be with me in paradise. Ngayong araw mismo, sumama ka sa akin sa paraiso. Nakasama sa paraiso. Yung magnanakaw na yon. Pag ipon-ipunin natin yung kasalanan nating lahat, ikumpara sa kasalanan ng taong ito, mas marami pa ang kasalanan niya kaysa yung kasalanan nating lahat. Why? Because his sin is already worthy of death. Ang ating kasalanan ay hindi pa worthy of death. Amen? So marami talaga siyang kasalanan. Pero gaano man karami, gaano man kabigat ang kanyang kasalanan, I will tell you, pinatawad ng Panginoon. Bakit? Hindi dahil sa kanyang gawa. Bakit? Wala siyang mabuting gawa. Hindi dahil sa kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Bakit? Sinuway niya ang mga kautusan ng Diyos. Kundi dahil sa Panginoong Hesus lamang. Naniwala siya na ang Panginoong Hesus siya ang nagbayad ng kanyang kasalanan. Naniwala siya na ang Panginoong Hesus siya ang kanyang tagapagligtas. Nanalangin siya sa Panginoong Hesus. Tinanggap niya ang Panginoong Hesus sa kanyang puso at buhay. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, siya ay naligtas. Iniligtas siya ng Diyos. Amen? Hindi dahil sa kanyang gawa, kundi dahil sa grasya lamang ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, so hindi pa siya namatay, alam niya na pupunta siya sa langit. Nakapako pa siya, alam niya na pupunta siya sa langit. Bakit? Sinabi na ng Panginoon sa kanya, today thou shalt be with me in paradise. Amen? Tayo, hindi pa tayo namatay, hindi pa tayo mamamatay, at hindi tayo nakapako. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Baka bukas, pangalawa, next year, or after 20 years, after 50 years, after 100 years, we do not know. Amen? Pero kung tayo mamatay, sigurado ba kayong pupunta sa langit? Amen? Bakit? Sapagkat naniwala ka at tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Amen? Amen? Okay. Ngayon, kung talagang tinanggap niyo ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas, what happened when you received Jesus as your Savior? Ano ang nangyari sa'yo noong tinanggap mo ang Panginoong Hesus na bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? You receive grace. Nakatanggap ka ng grasya. Amen? Grace. G-R-A-C-E. Ano yung grace na yan? Pwede natin sabihin ganito. Grace means God's redemption at Christ's expense. Yan. G-R-A-C-E. G, God's. R, redemption. A, at. C, Christ. E, expense. God's redemption at Christ's expense. Sa Tagalog, ang pagtubos ng Diyos na gastos ni Jesus. Wow, maganda, no? Tinubos tayo ng Panginoong Hesus. Tinubos tayo ng Diyos. Bakit? Nakasanla tayo kay Satanas. Bakit tayo nakasanla kay Satanas? Sapagkat tayo nagkasala. Si Satanas nagkasala. Anak tayo ng Diablo. Hindi tayo anak ng Diyos. You are with your father, the devil. Sabi ng Panginoong Diyos nung nandito pa siya. Why? Because the devil sinned from the very beginning. Kasama mo ang iyong ama na makasalanan. Hindi tayo anak ng Diyos. Pero, dahil sa ating mga kasalanan, pero, tinubos tayo ng Diyos. Ginawa tayo ng kanyang anak. God's redemption at Christ's expense. Tinubos tayo ng Diyos na ang gumastos ay ang ating Panginoong Hesus. At ang kanyang ibinayad ay ang kanyang sariling dugo mismo. Amen? Isang patak lang ng dugo ng ating Panginoong Hesus ay kaya niya ng sobra ng bayaran niya ang kasalanan ng buong sanlibutan. Lahat ng mga tao nagmula kay Adam magmula hanggang sa kahuli-huli ang tao sa mundong ito, yung kanilang kasalanan kayang bayaran. Sobra pang bayad yung isang patak lang ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi lang isang patak ang
dugo ng ating Panginoong Hesus. His blood was shed upang tayo ay kanyang matubos. What happened when you received Jesus as Savior? Itong ating pag-aralan ngayon. Number 1, God's Son ka na. Kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas, ikaw na ay isang anak ng Diyos. Amen? Amen? Basahin natin John 1:12, begin. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sa lahat ng tumanggap sa Kanya, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Binigyan niya ng kapangyarihan na bilang isang anak ng Diyos. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe in His name. Sa lahat ng tumanggap ba kayo sa Panginoong Hesus? Have you received the Lord Jesus Christ? Amen? Can you still remember the day that or the time or the year na tinanggap mong Panginoong Hesus sa puso mo? Amen? Okay. Si Brother Nair, kailan mo tinanggap ang Panginoong Hesus? October 2009. Amen? So, kailangan alam natin kung kailan natin tinanggap ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Kasi yung araw na tinanggap mo na ang Panginoong Hesus bilang yung Panginoon tagapagligtas, naging anak ka ng Diyos. Amen? Amen? Kagaya na ako at saka si Miss ko, tinanggap ko ang aking asawa bilang aking asawa noong January 1983. Tinanggap din niya ako na kanyang asawa noong January 1983. Noong pagtanggap ko sa kanya at pagtanggap niya sa akin, yung araw na yon, naging isa ako na anak ng kanyang ina at ama. Nagkaroon ako ng karapatan na bilang kanilang magulang, bilang ako'y isang manugang. Manugang, ano? Ang tawag sa akin. Bilang manugang, anak nila ako. Si Mrs. ko, nagkaroon din siya ng karapatan na maging anak ng mother ko at ng father ko. Kailan? Noong tinanggap niya ako at tinanggap ko rin siya. Dalawa kaming magkapatid na nabuo. Ang aking ina ay may anak na isa sa una niyang asawa. Ang aking ama ay may anak na dalawa sa una niyang asawa. Balo silang dalawa, kinasal sila. Dalawa kami ngayon na magkapatid. Pero nung tinanggap ko ang aking asawa bilang aking asawa, naging pangatlo na siya na anak ng aking ina at ama. Amen? Nung ikinasal ang ate ko, kasi mas nauna akong nag-asawa, nung ikinasal ang ate ko, yung asawa niya, naging pang-apat na anak ng aking ina. Amen? Nabigyan sila ng karapatan bilang anak. Ganon din, nag-iisang anak ang Panginoong Hesus, nag-iisang anak ng Diyos, the only begotten Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. The only begotten Son. May isa nga bugbugtong nga anak. The only begotten Son. The only Son of God is the Lord Jesus Christ. Amen? Ngayon, kung tinanggap mo siya, tinanggap ka rin, nabigyan ka ng karapatan na maging anak din ng Diyos. Kung tinanggap niyo ang Panginoong Hesus, nabigyan kayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? Amen? Kaya, maging sino ka man, kung tinanggap mong Panginoong Hesus, maganda ka man o pangit ka, guwapo ka man o hindi, bata ka man o matanda ka, kung tinanggap mong Panginoong Hesus, anak ka ng Diyos. Anak din ako ng Diyos. Magkapatid lang tayo. Amen? Ano man ang relihiyon mo, kung tinanggap mong Panginoong Hesus,
nabigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos, nabigyan din ako ng karapatan na maging anak ng Diyos, magkapatid tayo. Amen? Amen? So, what happened when you receive Jesus as Savior? Number one, God's Son ka na. Anak ka na ng Diyos. Amen? Amen? Sabihin mo nga, anak na ako ng Diyos. Amen. Ha? Dahil sa Panginoong Hesus. Yan. Dahil tinanggap ang Panginoong Hesus, anak ka na ng Diyos. Pangalawa, so, what happened when you received Jesus as Savior? Number one, God's Son ka na. G, God's Son. Number, R, grace, recorded in the book of life na ang pangalan mo. Wow. Hindi lang anak ka na ng Diyos, kundi nakarecord na yung pangalan mo sa book of life. Philippians 4 verse 3, and I entreat thee also through your fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also and with other my yoke fellow laborers, whose names are written in the book of life. Amen? Amen? Alam mo, maski tinanggap ko ang aking asawa at tinanggap niya rin ako, kung wala ring kasulatan na kami ay mag-asawa, wala rin. Wala rin. Amen? Walang katibayan. Importante, may katibayan. Nakasulat. Saan nakasulat na kami ay mag-asawa? Doon sa marriage contract or marriage certificate. Amen? Saan pa? Sa munisipyo. Saan pa? Sa NSO. Amen? Walang ligtas talaga. Punitin mo man yung marriage certificate mo. Punitin mo man yung marriage contract mo. Pwede ka pa rin kumuha sa munisipyo. Mawala man yung kopya ng munisipyo, mayroon pa yung kopya ng NSO. Amen? Pero kapag nawala yung marriage certificate mo, nawala yung sa munisipyo, nawala yung sa NSO, in the eyes of God, mag-asawa pa rin kayo. Amen? Pero dito, recorded in the book of life na ang pangalan mo. Philippians 4:3, and I entreat thee also through your fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also and with other my yoke fellow laborers, whose names are in the book of life. The moment you receive the Lord Jesus Christ, sa araw, sa oras na tinanggap mong Panginoong Hesus, nabigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos, at yung pangalan mo ay naisulat sa book of life sa langit. Amen? Amen? May listahan pala doon sa langit. Listahan ng mga anak ng Diyos. At ang panganay na anak ng Diyos ay ang Panginoong Hesus. Amen? Tayo ng mga sumusunod. Next, number 3. What happened when you received Jesus as Savior? Number 3, all your sins and iniquities ay pinatawad na. Letter A of the acronym GRACE. G, ano yung G? God's Son ka na. Anak ka na ng Diyos. Ano yung R? Recorded in the book of life na ang pangalan mo. Ano yung A? All your sins and iniquities ay pinatawad na. Lahat na ng kasalanan mo, pinatawad na. Anong kasalanan yan? Yung kasalanan mo, nagmula nung nasa tiyan ka pa ng nanay mo, hanggang nung tinanggap mong Panginoong Hesus, pinatawad na yan. Yung kasalanan mo na future pa, hindi mo pa nagagawa, pinatawad na. Bakit? Actually, ang pinatawad ng Panginoon, ang binayaran ng Panginoong Hesus na kasalanan natin, ay hindi yung present sins natin, hindi yung past sins natin. Ang binayaran ng Panginoong Hesus na kasalanan natin, lahat ay future sins. Bakit future sins? Kasi hindi pa tayo ipinanganak, binayaran na ng Panginoong Hesus yung ating mga kasalanan. Amen? Sino sa inyo ang nung binayaran ng Panginoong Hesus ang kanyang kasalanan, may kasalanan na? Wala pa. Bakit? Wala pa tayo. Wala pa tayo dito sa mundong ito. Bakit kailan ba niya binayaran? Matagal na. Around 2,000 years ago, na binayaran niya na.
Kailan? Saan? Doon, sa cross sa Kalbaryo. Anong kanyang binayad? Yung kanyang dugo mismo. Amen? All your sins and iniquities ay pinatawad na. Lahat ng kasalanan mo ay pinatawad na. Colossians 2 verse 13, and you, being dead in your sins and uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Ilang trespasses? All. Ilan? All. Sabihin nyo nga? All. Okay. Ilang trespasses? All. Lahat ng trespasses. Ganon yung dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa kanyang kamatayan, nabayaran niya yung ating mga kasalanan. Grabe naman na nakamatayan yan. Ganon talaga. Kasi, Panginoong Hesus yan eh. Hindi siya basta tao. Siya Diyos na nagkatawang tao. Amen? Sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Yung Word na daw na yan ay Diyos. At pagdating sa verse 14 ng John chapter 1 verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. At yung Word na yan, nagkatawang tao at nabuhay, nanahan dito sa atin. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten Son of God, full of grace and truth. And He is the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is God who became flesh, dwelt among us, full of grace and truth. Siya ay puno ng grasya at katotohanan. Amen? Anong ibig sabihin ng grasya? Ang ibig sabihin ng grasya, gaya ng sinabi ko na kanina, ang grasya ay isang bagay na hindi mo pinaghirapan, ibinigay lang sa'yo. Grasya yan. Amen? Amen? Ang Panginoong Hesus, He is full of that grace. Marami siya ng grasya. Marami siyang ibibigay sa'yo na hindi mo ma-deserve. Pero ibibigay lang na libre. Grasya yon. Amen? That is what we call grace. Pero kung pinaghirapan mo, ibinigay sa'yo, hindi na yun grasya. Hindi na yun grasya. Ano na yan? Reward na yan. Bakit? Pinagtrabahuan mo. All your sins and iniquities are forgiven. Pinatawad na ng Panginoon Diyos yung ating mga kasalanan. Lahat. Kasi sabi dito, all. Hebrews chapter 8 verse 12. Begin. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Sabi ng Diyos Ama, ako ay mahabag sa kanilang, and I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Ano itong merciful? Ano yung grace? Ang grace, ang grasya, ay isang bagay na hindi mo ma-deserve, ibibigay sa iyo grasya. Isang magandang bagay na hindi mo ma-deserve, ibibigay sa iyo grasya. Amen? Ano naman yung mercy? Yung mercy. Ang mercy ay isang bagay na hindi maganda, masama. Na dapat ibibigay sa iyo, pero hindi na ibinigay. Mercy yun, awa. Amen? Amen? Halimbawa, kailangan sana ikaw ay ipako sa cross dahil sa kasalanan mo. Hindi ka na ipinako. Bakit? Ang Panginoon Diyos na ang ipinako. Mercy yun. Amen? Mayroon kang ma-deserve na hindi maganda pero hindi na ibinigay sa'yo. Awa, mercy. Ano yung grace? Dahil makasalanan ka, hindi ka karapat dapat pupunta sa langit. Pero, makakapunta ka sa langit. Maski makasalanan ka kasi napatawad ka. Wow. That is grace. Hindi ka dapat karapat dapat na maging anak ng Diyos. Ginawa kang anak ng Diyos. That is grace.
For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Sabi ng Diyos, ang kanilang mga kasalanan, ang kanilang katiwalian, hindi ko na aalalahanin pa. Amen? Bakit hindi na aalalahanin pa ng Diyos ang ating mga kasalanan at katiwalian? Dahil bayad na. Amen? Amen? Alam mo, kung mayroon kang utang sa sari-sari store, abang hindi mo pa nababayaran yung utang mo, nakukonsensya ka, may utang ako. Mahaba na yung utang ko doon. Ang suma total doon siguro mahigit ng 1,000. Pero kung binayaran mo na, hindi mo na iisipin. Bakit? Nabayaran mo na. Amen? Ganon din sa may-ari ng sari-sari store. Yung may-ari ng sari-sari store, kung hindi mo pa nabayaran yung utang mo, marami ka pang listahan. Tago ng listahan. Baka mawala ito. Baka mawala itong listahan ko. Sayang, hindi ko masisigil. Talagang na lahat ng utang mo, inililista niya. Pero, hindi mo nabayaran. Mayroong umabot na, hindi lang 1,000. Umabot na ng 100,000. Yung utang mo. At hindi mo na talaga mabayaran. Mayroong isang mayaman na kaibigan mo, binayaran niya yung lahat ng utang mo sa sari-sari store. Magkano bang utang ni Juan de la Cruz dito, na kaibigan ko? 105,000. Ito, 1 million. Bayad ko sa utang niya. Wow. Nanubo pa siya ng 900,000. Yan. So tinanggap niya. Pagkatanggap niya, siyempre, yung kanyang listahan ng yung utang, tapon niya na. Bakit? Bayad na. Amen? Amen? Ganon ang ating Diyos. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Sabi ng Panginoong Diyos. Romans 4:7, saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Ngayon, kung lahat ng ating mga kasalanan, all of our sins and iniquities ay forgiven na, mapalad daw tayo. Ito, sabi sa Romans chapter 4 verse 7, saying, blessed are those whose iniquities are forgiven. Mapalad! Yung mga taong ang kanilang kasalanan, ang kanilang katiwalian ay pinatawad na. Amen? Hindi, blessed are they whose iniquities will be forgiven. No. Are forgiven. Napatawad na. Bakit napatawad na? Tapos na. Binayaran na. Kailan? Noong 2,000 years back sa cross sa Calvary, binayaran ng ating Panginoong Hesus. Mapalad tayo ngayon. Amen? Amen? Number 4. What happened when you receive Jesus as Savior? Number 4, condemnation sa'yo ay wala na. Ano yung J? God's son ka na. Wow, anak ka na ng Diyos. Yung R, ano yung R? Recorded in the book of life na ang pangalan mo. Wow. Yung A, all your sins and iniquities ay pinatawad na. Wow. Amen? Yung C, condemnation sa iyo ay wala na. Ano yan? Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sabi dito, sa Tagalog, basahin natin, begin. Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen? Hindi na hahatulan. Bakit? Nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen? Amen? Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Mayroon isang pamilya.
mayroong isang anak na lalaki. Nag-iisang anak na lalaki. Siya ang tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng pamilyang ito. Sabi nating Pamilya X. Family X. A rich family in the Philippines. The father and the mother have only son. Binata na. Ngayon, yung mayroong isang pamilya naman na mayroon silang anak na dalaga. At itong dalagang ito, nakagustuhan sila ng anak ng mayaman na binata. Pero itong pamilya ng dalaga ay pobre lang sila. Mahirap lang kanilang buhay. Mayroon silang utang na milyon at wala silang maibayad. Hindi naman ibinayad ang kanilang anak, pero nakagusto ang kanilang anak sa dalaga. Hindi naman hiningi na ang ibayad nyo na yung anak nyo. Ay, hindi naman ganon. Basta niligawan niya yung dalaga at napasagot niya at ikinasal sila. Tanong, yung mayamang pamilya noong nag-asawa na ang kanilang anak, na ang inasawa niya ay pinakasalan niya ay dalaga na mayroon silang utang na milyon na hindi nila mabayaran. Tanong, pababayaran pa ba nila yung milyon na utang ng dalagang ito? Anak na nila? Hindi na. Amen? Amen? Kaya nga hindi na hahatulang parusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Hindi na. Bakit? Anak ka na ng Diyos. Bakit ka pa hahatulan? Kung hinatulan ka ng Diyos, dalawang hatol na. Bakit? Nahatulan ka na, nakakatulan na tayo sa pamamagitan ng pagdurusa ng ating Panginoong Hesus. Nabayaran na yung ating mga kasalanan. Bakit pa tayo hahatulan ngayon at paparusahan? Naparusahan na ang ating Panginoong Hesus dahil sa atin. Mayroon nang nagbayad. Amen? Ng ating mga kasalanan. Sino? Ang ating Panginoong Hesus. Kaya mahalin natin ang ating Panginoong Hesus. It is because of Jesus that we became a child of God. It is because of Jesus na yung ating pangalan ay naisulat sa Book of Life. It is because of Jesus na yung ating mga kasalanan ay napatawad. Amen? And I will tell you, it is also because of Jesus na hindi na tayo parurusahan, hindi na tayo pagagalitan ng Diyos, hindi na tayo hahatulan. Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Nakipag-isa na ba kayo kay Kristo Jesus? Alam nyo dapat kung kailan kayo nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Amen? Tandaan nyo yan. That is your second birthday, spiritual birthday. Panglima, what happened when you receive Jesus as Savior? Anong nangyari nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang yung Panginoong tagapagligtas? Number 5, eternal life ay nasa iyo na. Sabihin nga natin, eternal life ay nasa iyo na. John chapter 10 verse 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Amen? Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, sabi ng Panginoong Hesus. Bakit bibigyan? Hindi binigyan. Di ba? Amen? Bibigyan ko sila ng, and I give unto them eternal life. Past tense, present tense, future tense. Ano? Future tense. And I give unto them eternal life,
and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Bakit? Bakit? I give. Kasi, yung eternal life na ibibigay ng Panginoong Hesus ay wala pa nung isinulat yan. Nung sinabi ng Panginoong Hesus ito, wala pa yung eternal life na ibibigay sa atin. Wala pa. Bakit wala pa? Hindi pa nabayaran? Bakit hindi pa nabayaran? Hindi pa namatay? Amen? Amen? Buhay pa siya. Amen? So kung buhay pa siya, hindi pa niya nabayaran, hindi pa pumatak yung kanyang dugo. Kaya sabi niya, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Pero kapag nagsabi ang Panginoon, sigurado. Hindi kagaya nating mga tao na magbibigay ako. Wala. Bibigyan kita. Ay, hindi. Maaari. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, He is more than General Douglas MacArthur na sabi niya, I shall return. He returned. Sabi niya, I will, and I give unto them eternal life. He will give unto us eternal life. Amen? Kailan? Kailan? Okay. 1 John chapter 5 verse 12. Basa begin. He that has the Son has life, and he that has not the Son of God has not life. Kailan ito isinulat? Kailan ito isinulat ni John? Ito ay isinulat niya noong namatay na ang Panginoong Hesus. Hindi John chapter 5 verse 12 yan. 1 John chapter 5 verse 12. Tapos nang namatay ang ating Panginoong Hesus. Nasaan na ang Panginoong Hesus? Namatay na siya, nabayaran niya na yung ating kasalanan, inilibing na siya, pagkatapos ng 3 araw, nag-resurrect na siya, nasaan na siya, nandun na siya sa langit, seated at the right hand of God the Father Almighty. Pero maski nandun siya kalayo, He is knocking at the door of every man's heart. He wants to come into our heart so that He can be able to give us the payment of all our sins and the eternal life na regalo ng Diyos sa atin. Amen? Kaya kung binuksan natin yung ating puso at buhay, tinanggap natin ang Panginoong Hesus, pumasok siya, dala-dala niya yung bayad ng ating mga kasalanan, dala-dala niya yung buhay na walang hanggan na regalo ng Diyos sa atin. Kaya isinulat ni John ito. Patanda na rin si John. John is one of the disciples of the Lord Jesus Christ. One of the apostles of the Lord Jesus Christ. At isinulat niya ganito, He that hath the Son has life, and he that has not the Son of God has not life. Sa Tagalog, ang sino mang pinananahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Past tense na, mayroong buhay na walang hanggan. Hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi, mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Wala siyang Hesus sa kanyang puso. In other words, kung nasa iyo ang Panginoong Hesus sa puso mo, mayroon kang buhay na walang hanggan. Kung wala ang Panginoong Hesus sa puso mo, maski magaganda yung mga ginawa mo, wala kang buhay na walang hanggan. Bakit? Yung mga magagandang ginawa mo sa harapan ng Diyos ay parang basahan lamang ayon sa Isaiah chapter 64. Amen? Mayroong buhay na walang hanggan. In English, eternal life is not a matter of what we have done, but rather, eternal life is a matter of what we have. Period. Ulitin ko, eternal life in heaven is not a matter of what we have done, but rather, eternal life in heaven is just a matter of what we have. Ang buhay na walang hanggan sa langit, ay makukuha natin, makakamtan natin, hindi sa mapamamagitan ng ating mga ginawa o nagawa na mga mabubuti. Kundi ang buhay na walang hanggan sa langit ay makukuha natin kung ating tinanggap ang ating Panginoong Hesus. He that has the Son has life, and he that has not the Son of God has not life. Siya na sa kanyang Panginoong Hesus, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Pero
yung mga tao na wala sa kanila ang Panginoong Hesus, wala silang buhay na walang hanggan. Amen? Conclusion. Begin. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Tagalog, go. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, tandaan nyo na, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, nakipag-isa na ba kayo? Isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kung tinanggap mo ng Panginoong Hesus sa puso mo, nanalig ka sa Kanya, naniwala ka sa Kanya, tinanggap mo bilang iyong Panginoong tagapagligtas, nakipag-isa ka na kay Kristo, ayon sa Biblia, sabi dito, isa na siyang bagong nilalang. Isa ka ng bagong nilalang. Bakit? Because number one, God's son ka na. Anak ka na ng Diyos. Amen? Anak ka na ng Diyos. Noon, anak ka ng dyablo. Pero kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, God's son ka na. Amen? Pangalawa. Ano yung pangalawa? Recorded in the book of life na ang pangalan mo. Wow. Bagong nilalang. Bagong tao. Bakit? Noon, dito lang nakarecord yung pangalan mo sa mundong ito. Pero nung tinanggap mong Panginoong Hesus sa puso mo, recorded in the book of life na ang pangalan mo. Bakit? Nakipag-isa ka kasi kay Kristo. Bagong nilalang ka na. Pangatlo, all your sins and iniquities ay pinatawad na. So, bago. Noon, ang dami mong utang, ang dami mong kasalanan. Kasalanan doon, kasalanan dito, kasalanan doon, kasalanan dito, ang dami. Pero nung tinanggap mong Panginoong Hesus, lahat ng kasalanan, erase. Lahat ng kasalanan, pinatawad. Past sins, present sins, future sins, pinatawad. Bagong nilalang. Amen? Amen? Alam niyo, mabigat sa puso yung may utang. Di ba? Bakit? Palagi mong inaalala yung utang mo. At ang kasalanan ay parang utang yan. Kung mayroon kang utang, palagi mong inaalala yung kasalanan mo, nakukonsensya ka palagi. Pero kung alam mo na pinatawad ka na pala ng Panginoon, wow, ang puso mo ay magaan. Amen? Amen? Salamat Panginoon, pinatawad mo pala ako. Napakabuti mo. Yan. Bagong nilalang ka na. Condemnation is no more. Hindi ka na pagagalitan ng Diyos. Amen? Alam mo, mabigat din sa puso yung nag-i-expect ka ng galit. Nag-i-expect ka ng galit, ano? Dahil sa kasalanan mo, nag-i-expect ka ng galit. Instead na makasalubong mo sana magsalubong sana kayo ng teacher mo, ay, umiwas ka. Bakit? Baka pagalitan naman ako ni ma'am. Baka pagalitan naman ako ni sir. Masakit sa puso. Mabigat sa dibdib. Pero, kung alam mong yung isang tao, hindi kanya pagagalitan, wow, pwede mong salubog, good morning sir, good morning ma'am. Kasi nakakasiguro ka, hindi kanya pagagalitan. Amen? At ang Diyos, sabi niya, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Sa Tagalog, ano yung Tagalog nun? Balikan natin. Yung Tagalog niya. No. Kaya nga hindi na hahatulang parusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So, hindi ka na paparusahan, hindi ka na pagagalitan.
ang pakiramdam mo ay napakagaan. Ang pagpupuri mo sa Diyos ay napakasarap, napakainam. Bakit? Alam mong hindi ka na niya paparusahan. Bakit alam mong hindi ka niya paparusahan? Kasi pinarusahan ka na niya. Kailan? Noong namatay ang Panginoon sa krus sa Kalbaryo. Ang Panginoon naman ang pinarusahan doon na, oo nga, siya ang pinarusahan. Ikaw sana yung paparusahan doon. Kinuha niya yung parusa mo. Kinuha niya yung parusa ko. Amen? Ganon kabuti ang Diyos. And JRAC ngayon letter A. Ano yung letter A? Eternal life ay nasa iyo na. Mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Alam mo, ang kinakatakutan ng maraming tao ay yung kamatayan. Amen? Ayaw nilang mamatay. Maski mahirap ang buhay nila dito sa mundong ito, mahirap ang buhay natin, ayaw nating mamatay. Pero ang isang Kristiyano ay may buhay na walang hanggan. Hindi na mamamatay. Wow. Hindi na daw tayo mamamatay? Tama ba? Tama bang nasabi ko? Tama bang narinig ko? Oo. Ang isang Kristiyano ay hindi na mamamatay. Amen? Bakit sabi mo, Pastor, si Kwan, Kristiyano daw yun, namatay. Si Pastor pa, namatay. Ang term ng iba, namatay. Pero ang term ng Diyos sa mga Kristiyano na pumanaw na sa mundong ito ay natutulog. Natutulog. Hindi namatay. Natutulog lamang. Kaya sa Thessalonians, nasa chapter 3, sabi doon, I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Ayaw ko sanang maging ignorante kayo, mga kapatid, tungkol sa mga kapatid nating natutulog. Sabi niya. Bakit? Kasi kung tinanggap mong Panginoong Isos, nakipag-isa ka sa Panginoong Isos, dahil sa katandaan, mamahinga na ang iyong katawan, pero natutulog lang. Yung kaluluwa at sa espiritu mo ay nakakaramdam nandun sa langit. Nakikita niya ang Panginoon, nakikita niya ang Diyos, nakikita niya ang mga anghel na walking in the streets of gold, living in a mansion, and worshiping God in spirit and in truth. Amen? Mas masaya yung buhay niya kaysa yung buhay niya nung nandito pa siya. Yung kanyang katawan, natutulog lang. Yung kaluluwa at saka espiritu, kasama ng Diyos. Hindi namatay. Bakit? Ano bang kamatayan? Ang kamatayan ay ibig sabihin separation. Death means separation. The soul and the spirit was not separated from God. Hindi namatay. Pero ang taong hindi tumanggap sa Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon tagapagligtas, the soul and spirit was thrown into the lake of fire, separated from God. Dead. Patay. Patay, hindi naman ibig sabihin na wala na. Nairis na, nabura na. Hindi, nandun pa rin. Kaya lang, nahiwalay lang siya sa Diyos. Nagsasuffer pa rin. Naiinitan pa rin. Nananalangin pa rin. Pero hindi na pinapakinggan ng Diyos yung kanyang mga panalangin. Bakit? Nung nabuhay siya sa mundong ito, hindi niya tinanggap ang Panginoong Hesus. Hindi siya naniwala sa Panginoong Hesus. Mga kaibigan, mga kapatid, kung gusto mong hindi makapunta sa impyerno, kundi ikaw ay makapunta sa langit, huwag mong ipagmalaki ang iyong mga mabubuting gawa, kundi magtiwala ka sa Panginoong Hesus at sa Panginoong Hesus lamang. Anong gawin mo?
maniwala ka sa Panginoong Hesus, tanggapin mo siya bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Paanong pagtanggap? Simple lang. A, B, C, D. A, accept that you are a sinner and repent. Tanggapin mong ikaw ay makasalanan at magsisi ka. Tanggapin mong wala kang magawang mabuti upang makapunta ka sa langit. Lahat ng kabutihan mo, yan ay sa harapan ng Diyos ay isang basahan lamang. B, believe that Jesus Christ paid the penalty of your sin. Maniwala ka ng Panginoong Hesus, siyang nagbayad ng inyong kasalanan sa krus sa Kalbaryo. C, call on the name of the Lord and receive Him into your heart. Tumawag ka sa Panginoong Hesus, tanggapin mo siya sa iyong puso. Revelation 3:20 says, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Nandito ako, nakatayo ako sa pintuan ng iyong puso, kumakatok. Kung narinig ni naman ang aking pagkatok at bubuksan ang kanyang puso at tatanggapin ako, papasok ako sa kanya. At ako'y mananahan sa kanya. They depend only on Christ for your salvation. Dumepende ka lang sa Panginoon sa salvation mo. For by grace are you saved through faith, and that of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Huwag kang magdepende sa gawa mo. Magdepende ka lang sa Panginoon. Bibigay niya sa iyo yung kanyang regalo. Huwag mo nang pagtrabahuan pa. Ang regalo ay hindi pinagtatrabahuan. Ang regalo ay tinatanggap lang. Ang regalo ng Diyos sa iyo ay buhay na walang hanggan. Nasaan yung buhay na walang hanggan na yan? Nasa Panginoong Hesus. Kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Hesus, pwede mong tanggapin ngayon. Paano? Manalangin ka ng ganito, Panginoong Hesus, ako po isang makasalanan. Hindi ko mailigtas sa aking sarili. Naniniwala ko, Panginoong Hesus, na kayo ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus sa Kalbaryo. Ngayon, tumatawag ako, Panginoon, sa inyo. Naniniwala ko sa inyo. Tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon tagapagligtas. Sa inyo lang ako, Panginoong Hesus, dumidepende. Wala nang iba. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Amen. Kung sabihin mo yun sa Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus papasok sa puso mo. At ayon sa 1 John chapter 5 verse 12, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit walang nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Kaibigan, gusto mo bang tanggapin ang Panginoong Hesus? Gusto mong tanggapin ang Panginoong Hesus? I can repeat the same prayer. Word by word, phrase by phrase. And you have to follow after me with your mouth and with your heart. The prayer is this. Ito ang panalangin. Sumunod ka, kaibigan, kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Hesus. Ito ang panalangin. Panginoong Hesus, ako po isang makasalanan at nagsisisi po ako. Ang mga mabubuting gawa ko sa harapan mo ay isang basahan lang pala. At dahil dyan, ako'y pupunta sa impyerno. Ngunit, naniniwala ko, Panginoong Hesus, na kayo ang nagbayad ng lahat ng aking mga kasalanan sa krus sa Kalbaryo sa pamamagitan ng iyong kamatayan at ng iyong dugo. Ngayon, Panginoong Hesus, kumakatok kayo sa pinto ng aking puso. Gusto niyong pumasok at ibigay sa akin yung bayad ng lahat ng aking mga kasalanan at ng buhay na walang hanggan na regalo niyo sa akin. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa inyo, tumatawag ako, Panginoon, sa inyo. Binubuksan ko ang aking puso at buhay. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok po kayo, Panginoong Hesus, sa aking puso at buhay. Ibigay po ninyo sa akin ang bayad ng aking mga kasalanan at ang buhay na walang hanggan, upang kung ako'y mamatay man, hindi ako pupunta sa impyerno, kundi pupunta ako sa langit. Sa inyo lang ako, Panginoong Hesus, dumidepende. Hindi sa aking mga mabubuting gawa, sapagkat ito'y mga parang basahan lamang sa inyong harapan. Salamat, Ama, sa pag-ibig mo sa akin. Salamat, Panginoong Hesus, sa pagbayad mo ng aking mga kasalanan. Ito ay aking panalangin sa pangalan ng aking Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Kaibigan, kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa puso mo, sa pamamagitan ng panalangin na yan, ayon sa salita ng Diyos, kung babasahin muli, dito po sa John, 1 John chapter 5, and the verse is
12. He that has the Son has life, and he that has not the Son of God has not life. Siya na kinaroroonan ng anak ng Diyos, pinananahanan ng anak ng Diyos, ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaibigan, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Anak ka na ng Diyos. Ang inyong pangalan ay naisulat na doon sa langit. Lahat ng kasalanan mo ay pinatawad na ng Diyos. Hindi ka na pagkahatulan ng Diyos. Binigyan ka na ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Magpasalamat ka sa Diyos. Hallelujah. Let's give God the glory. Let's give God the glory. Let's close in prayer. Father, thank you so much. Thank you so much for this message that we received. We pray we will learn more of thy word and of thy grace and of thy truth. We pray in Jesus' name. Amen. God bless you. Ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Umasa ka, magtiwala ka, ang dapat mong gawin ay magpasalamat ka. Magpuri ka, maglingkod ka, pagkat ang buhay kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Paangat ng